Okay, time check, alas 12:25 ng tanghali. Yes, sir. Sa buwan ng Pebrero, araw ng mga puso, musmusan ng mga nguso. Power. Ayan yung ating training, no? Nasa boat deck sila. At dito natin makikita yung ating mga life-saving appliances, no? Like lifeboat, life raft, at saka yung ating rescue boat. Okay? Yan. Yes, So, sir. parang masarap ang kain nyo, no? Ano? Mano ulam! Okay, so ito yung boat deck para sa mga bago. Ito yung boat deck. So kung may makikita yung kulay puti na yan, yung ating tinatawag na of course, yung parang ano natin, yung skeletal, no? Yung ating frame, ha? Those are frames. Ito yung davit, ha? Yung makikita yung nakatungo na yan, davit yan, okay? So yung nasa dulo, we call that davit head. Tapos meron silang sheave, no? Okay, so kahapon pinaliwanag ko yung may pad eye doon. Tama? Ayun, no? Yes, sir. Para sa inyo. Para sa inyo. Sa ating maintenance wire. Ha? Yung recovery, saan natin ikakabit yun? Doon sa hook ng lifeboat, at the same time doon naman sa suspension ring. Okay? So yan ang ating tinatawag na fog eye for maintenance, no? Okay? So dito sa portions na to, guys, dito natin makikita yung ating tinatawag na harbor pin dyan sa taas na yan, no? Yan. Okay? May harbor pin para ma-manage nating matanggal tong ating davit. Kaso nga lang, kung makikita nyo, nandun siya sa taas. Tama? Ayun, no? Yes, sir. Yung mayroong ayun, no? Dalawa. Kita nyo? May eye. Ayan. Diyan ipapasok yung pin. So, make it sure matanggal natin yan before i-lower natin yung lifeboat. So, ito naman, banda dito, ito yung tinatawag nating limit switch. O sige, pakiano nga muna. Continuous yung ating video para hindi ako maabala. Limit switch, once the davit arm strike the limit switch, testing natin yan. Ha? Uy, mag-ingat. Testing natin yan. Gagalawin natin yan para malaman natin kung gumagana yung ating switch or not. Kasi pag tinamaan ng davit arm yan, kahit na anong pindot natin sa power, hindi yan mag-move na. May power siya pero hindi na siya aangat. That's why yun ang purpose niya. Kasi we have to secure lifeboat by means of hand crank. Ito. Oh, guys. Yan. And take note, guys, sa yung ibang hand crank, may switch din dito. Tinutunan. Ito, nakita nyo ba? Ayan, oh. Come on, guys, dito kayo. Huwag kayo mahiya. Ayan, oh. Yan. Kasi pag inangat mo tong hand crank, kahit na anong pindot mo dun sa power, hindi siya mag-move. Okay? So we call that hand crank. Ito yung winch assembly. Ito yung motor. Okay? So ito yung ating switch also with the limit switch. Pagka yan po ay tinamaan ng hand crank, supposed to be ganito yan, no? Ganon yan. Kaya pag nandyan yan, we can manage to use the control. Pero pag tinanggal mo yan, kahit nabuhay yung power, pero hindi mo mapapagana yung remote control. Because we're going to use that hand crank. Papasok natin dito, guys, oh. Ito, wala na kasi. Ito, bulilyaso tayo dito, ha. Kailangan nababasa ang indications kung ano ba siya, hoisting or lowering. Importante yan, guys, ha.
Kaya kung taga-kubyerta kayo, tapos kayo ang tersero opisyal, palalabasin nyo talaga yung information dyan. Kasi bulilyas tayo dyan. Ha? Sir. Kaya ganun lang, hindi. Talagang kailangan makita yan. Kagaya na to, yan o, yan. No, dapat kitang-kita yan. Ha? Yung plate, huwag nyong pipinturahan yan, yung mga OS. O, pakinisin nyo yan, tapos palabasin nyo yung informations dyan. Okay? So, yan. O, meron akong kasamang Iraqi cadet, tinamaan ng hand crank. Bali yung paa. Ito. Bali. Kasi nga, sa lakas ng talo. Kasi napindot ng OS yung power. Magsisecure sila ng gangway. Kaya guys, so ganyan yan. Para yung switch na tutuunan. Para magamit natin yung remote control. Okay, punta tayo dito. Check yan, sir. Ha? During inspection, check yan. Yes, dapat. Oo, tama. Kasi weekly, monthly, and so on. Kung surveyor, titingnan. Depende yun sa PMS natin. Okay, ito yung winch brake handle. Sino yung madalas kumahawak nito? Boso. Si Boson. Ito yung ating remote control wire. Ha? Passing. Dapat doon yan, kaso makikita yung nakalatag dito. Anong tawag yan? Remote control. Ay, dapat nandun yan sa... Ayan yung suta niya, ayan o, yung kulay. Yan, yung butas na yan. Nakita niyo, ayan o. Yes, sir. Yan o, yan. Mismo yan ha, hindi yan ha. Kasi ilaw yan dyan eh. Sa gitna. And eto, to sa gilid lang. Ito to. O, yan boss, yan. Yan. Yes. Kasi ilaw yun eh, sa taas, nabasag na lang eh. Okay? So yan ha. Eto yung winch drum. Winch drum, tapos eto yung winch drum naman para sa remote control wire. Okay? Yan. So now, all the time, lagi tayong may naka-formations na pin dito. Yan, para hindi aksidenteng may angat. Kaya dapat yan, pag nasa ano tayo, naka-secure yan siya. Ha? Kasi ganyan ang design niya eh. Ha? Naka-secure yan siya. Okay? Para hindi natin siya agad-agad malift. Okay? Okay. So, okay na tayo dito. Okay, ulit natin ha. Winch assembly comprised of following: winch motor, winch drum. Kasama yung ating winch drum para sa remote control. Ito yung ating brake handle. Okay, ito yung small pad eye. We have the hand crank at yung hoisting at saka yung lowering. Kasi pag halimbawa, gusto pa nating i-lower yung lifeboat, kaso wala nang weight. Gagamitan natin yan. So, we are going to rewind para bumaba yung blocks. Tapos naman, yung taon sa baba, hilain naman yung blocks para magkaroon ng bigat. No? Yan. Okay na tayo dito. Ha? Kasi si Sir Maso bukas yung hawak sa inyo, si Captain Maso eh. Okay, so punta tayo dito. May limit switch tayong dalawa ha. Pro at saka sa popa. Okay? So, dito sa may gawin dito, so mamaya, papa-recover natin kay isi-secure natin, alauna. Re-recover natin using the power, tapos ibabalik natin yung mga yan, stopper bar yan, ha, stopper bar. Ito naman yung rotating hook. Dito nakasabit yung lasing ng anong tawag natin doon? Yung gripes. We have gripes up. We have gripe forward. So, tama. So, kung makikita nyo dun sa davit head, may parang kanal siya, di ba? Yes or no? Ayun, no? Ayan, may kanal na yan, no? Oo, yung gitna na yan. Tapos makikita nyo yung blocks natin, may sima siya, di ba? So, pag sinecure natin yung lifeboat, yung sima na yan, papasok yan dun sa... Hoy, kayo ba, alam nyo na ba to? Ha? Mag-effort kayong tumingin. Yan ang nangyayari sa barko. Pagka nasa barko kayo, nandyan kayo sa gilid ng railings. Pag tinanong kayo, wala. Zero na naman. Pag salpak dyan,
sasabit yung sima na yan. Hanggang sa may secure natin. Tapos, ilo-lower natin para yung yan at saka yan, dyan natin ililipat yung weight. Parang walang weight sa wire. Okay? Walang stress. Tama. So, mas madali bang maintindihan ngayon? Yes, sir. Ayan. Mamaya, pag nirecover natin, ito-testing natin yung limit switch. Gagalawin natin yun. Para malaman natin kung gumagana pa yung ating... Make sure dapat gumagana kasi... Okay, so wala na tayo. Yung FPD, yan ha. Yung FPD forward, FPD up. So, nakita nyo ba? Sir. O, yan yung forward at saka yung up. Yung iba Okay? yan, sir. So, iba, kable, but make it sure FPD will sustain weight doon sa lifeboat. Kasi mabigat yan, ano? Okay? So, eto yung ating gripes, ha? Yayakap yan doon sa ating lifeboat, ha? Forward at saka up. Mamaya, pag nirecover nila yan natin, makita natin kung ano yung hitsura ng lifeboat na naka-proper stowed position. Kakasa natin ulit yung mga dapat ikasa, yung stopper bar, yung gripes, yung harbor pin. Ha? Then, in-over natin. Sino nga hawak? O, sasabihin ko sa assistant, boss, si bosso ng pawakin mo. We're going to lower. Pupunta tayong 2 tao doon. Tagatanggal ng stopper bar forward. And then 2 tao din dyan sa stopper bar up. Huwag na natin munang intindihin yung painter lines. Usually, painter line, kinakasa na yan. Ha? Para pagbaba ng lifeboat, ganyan ang itsura niyan. Nakuha ba? Nakatapo na yung huling linya doon sa sa may ganton doon. Tama? I-made pass na lang doon. Lagyan lang ng konting luwag. Kasi pag binaba natin yung lifeboat, kailangan hindi matisa yung lubid. Okay? Itong lifeboat na ito, design lang siya sa isang painter line. Pero yon dami na lang yon, ha? Para lang mapadikit natin yung lifeboat sa gilid. Okay? So, nakita nyo naman yung hook ng lifeboat, painter line. Sa loob, nandun yung pang-release natin. Makikita natin mamaya. Okay? Maliwanag ba? Yes, sir. Sige, bababa tayo, ha? Tapos papasok tayo, tapos mamaya pag ready na sila, akit tayo, tapos i-recover natin, ha? Sige, baba tayo. Oy, ang pagbaba, nakaharap sa hagdanan, ha? Tandaan niyo, nakaharap! 3-point contact palagi. Oh. Alin? Ang ganito daw, sir. Ito? Fender to, ha? Fender, ha? Diyan tatama yung lifeboat mamaya. Stopper yan. Para Yung puro po pa, hindi masira. diyan tatama. Ha? Ano yun, sir? Dikit at dikit. Hindi naman, mayroon lang konting bahagya, wag naman yung... Okay? Sige, baba kayo, baba. Ang painter line yung lubid, yun o. Yung nakakonekta doon, tsaka yan. Ito, dami na lang yan kasi nowadays, halos lahat ng lifeboat ngayon, wala na siyang painter line sa popa. Ha? Okay? Nakuha ba? Sir. Ano pang tanong? Yung mga yun, turnbuckles, yun, no? Ayan, doon nakakonekta yung ano. Mamaya. Sa picture yung FDT nakakabit sa debit. FPD, hindi. Doon nga din drawing yun eh. Oo, Di ba? Doon ko din drawing. sa picture kasi, sir. FPD, hindi. Yan, ito, rotating hook, ha? May safety pin, mamaya, nakabit ng safety pin. Kasi papasok natin to dito. Tapos lalagyan ng safety pin. Ha? Yan. So mamaya, makikita niyo yan. Condition, sir. Oo, syempre, laging ginagamit eh. Ito yung power natin, ha? Yan, para dumana yung ating remote. Sige, guys. Papasok tayo sa loob, ha? Tandaan nyo, 3-point contact palagi kasi maraming na-aksidente sa pagbababa ng lifeboat. Maraming na-aksidente, no? Uy, buti pa si Sir Uwi, no? Pasok na, bilis! Come on! Pasok na, pasok! Ilo, naka